Let us open our Bible on Galatians chapter 6 verse 7. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So ito yung malaking mensahe para sa atin lahat. Be not deceived. Huwag tayong magpa-deceive. Sino pala ang mag-deceive sa atin? Alam naman natin, unang-una, ang ating sarili. Ikalawa lang yung dyablo. Yung sarili natin mismo. Huwag tayong magpa-deceive. At huwag tayong magpa-deceive sa tukso. Bakit? God is not mocked. Ang Diyos ang ating haharapin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng ating aanihin. Kaya sinabi dito, whatsoever a man soweth, anuman ang tinatanim ng tao, siya rin ang kanyang aanihin. So, ibig sabihin yan, pag nagtanim ka ng masama, masama din ang anihin mo. Pag nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin mo. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong magpa-deceive katulad sa nangyari sa mga 1/3 of angels. Huwag tayong magpa-deceive katulad sa nangyari kay Lucifer. Huwag tayong magpa-deceive katulad sa nangyari kay Adam at saka kay Eva. Subalit, pasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng chance mapatawad sa ating mga kasalanan. Yan ang pinakamalaking hindi natin makalimutan sa buong buhay natin na binigyan pa tayo ng pagkakataon na mapatawad. Kaso, ang problema lang, hindi lahat ng tao humihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan ng buong puso at hindi sinusurinder ang kanyang kasalanan. So, ang dapat sa buhay natin, binigyan tayo ng Diyos na mapatawad, then angkinin natin ang ating lahat ng kasalanan at wag na nating gawin. Wag tayong magpa-deceive kasi binigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas, mapatawad sa ating mga kasalanan para hindi natin tatanggapin ang kabayaran ng kasalanan na ang ikalawang kamatayan. Kaya merong mensahe dito na pag ito'y ginagawa natin, dinadaya natin ang sarili natin o dinideceive natin yung sarili natin. Ang sinabi dito, huwag magpa-deceive sa sarili natin. Basahin natin. 1 John 1:8. Praise the Lord. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Yan. Sino man ang magsabi wala akong kasalanan, dinaya mo yung sarili mo at ang katotohanan ay wala sa iyo. Ang salita ng Diyos na nga nagsabi, all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no not one. Therefore, kailangan natin angkinin na tayo'y makasalanan. Kailangan natin ibaba ang ating sarili, ipakumbaba ang ating sarili. Alam mo, sino yung hindi nag-aangkin ng kanyang pagkakamali at ang kanyang kasalanan? Yung nagmamagaling sa kanyang sarili. Yung tingin ba niya sa sarili, magaling siya. Yung tingin niya sa sarili niya, matalino siya. Isa yan na magdideceive sa sino man sa sanglibutang ito. Yan man nangyari kay Lucifer. Nagmamatalino siya sa sarili niya. Hindi niya alam, nilalang lang siya ng Diyos at ang Diyos mas matalino sa kanya. Ngayon, ang tingin niya na mas matalino pa siya sa Diyos, hindi na siya nagpakumbaba, hindi na siya nagpapasakop sa Diyos. Tingnan mo anong nangyari sa kanya. Na-deceive siya sa sarili niya. Na kung ma-deceive ka sa sarili mo, anong aanihin mo? Aani ka ng kapahamakan. Kaya isa itong malaking warning sa lahat ng buhay ng tao, lalo't na sa atin, na naniniwala sa kanyang ibanghilyo. Kailangan magpakalalim tayo sa kanyang banal na salita. Kailangan talaga yung ating pagpakumbaba. Huwag kang magmagaling sa sarili mo. Basahin natin yan. Galatians 6 verse 3.
Praise the Lord. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. See? Nagmamagaling. Sino man ang tao nag-iisip sa sarili niya that he is something, when he is nothing. Nag-iisip ka sa sarili mo that you are something, magaling ka, may kakayahan ka, when in fact you are nothing. Anong sinabi? He deceived himself. Nadadaya niya ang sarili niya, nalimbungan niya ang iyang kaugalingon. So isa yan na deception sa sanglibutang ito. Tingnan mo si King Saul na nagmagaling sa kanyang sarili. Hindi siya nag-obey sa Diyos. Di ba napahamak siya? Tingnan mo si King Zedekiah. Hindi siya naniwala sa propeta ng Diyos na nagbigay ng revelation galing sa Diyos. Na kailangan magpasakop sila sa Babylonia, magpasakop sila sa mga Chaldeans. May mga advisors siya na hindi naniwala sa revelation ng Diyos. Doon pa siya naniwala. Sino naman yung mga tao na hindi naniwala sa revelation ng Diyos by the prophet of God? Yun yung nagmamagaling sa sarili nila. Magaling ka pa sa Diyos. Ang ganda kaya ng plano ng Diyos. Tingnan mo yung mga si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel na sumunod. They were blessing. Naging blessing sila sa Babylonia. Nag-glorify ang Diyos sa Babylonia. They were promoted in Babylonia. They were blessed in Babylonia. Praise the Lord. Kasi gusto lang ng ating Panginoong Diyos. Kung mayroon mang mga Gentiles na nakasulat sa New Testament na binigyan ng halaga ng Diyos, kaya ginamit niya si Saul na naging Pablo to be the first missionary to the Gentiles. Meron ding mga missionaries na pinadala ang Diyos labas ng Israel. Sa Egypt, si Joseph. Sa Babylonia, ito na yung mga anak ng Diyos. Magaling ang Diyos. Praise the Lord. Matalino ang Diyos. Kaysa atin. Huwag tayong go against sa langit, sa banal na salita ng Diyos, sa instruction ng Diyos sa buhay po natin. So, sino ang hindi nakakasunod sa Diyos? Like Lucifer, like King Saul, like King Zedekiah. Dahil tingin nila sa sarili nila, magaling sila. Hindi na lang sila naniwala at naglagak ng pag-asa at nanalig sa Diyos kung anong instruction ng Diyos. Yun na lang ang sinunod nila. Hindi. Mas meron pa silang pananalig sa kanilang sariling katalinuhan. So paano natin yan i-identify yung taong nagmamagaling? Yung taong nagmamakatalino, but when in fact he is nothing. Pride ang magdi-deceive sa atin. Yung ating pride. Basahin natin yan. Obadiah 1 verse 3. Praise the Lord. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the cleft of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Tingnan mo, ang taas manalita. Parang humahamon pa siya. Sino magbabagsak sa akin? Parang kung sabihin na lang, sino sa inyo mas malakas sa akin para ibagsak niyo ako? Sino sa inyo dyan? Kulang na lang sabihin, saan yung Diyos magbagsak sa akin? Pride. The pride of thine heart hath deceived thee, that thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Minsan ang tao, pag nasa taas na sitwasyon, tingin niya sa sarili na niya yun. Tingin niya siya na yun. Hindi ikaw yan. Merong nag-iisang Diyos na may kapangyarihan at may karapatan sa buhay natin. Purihin mo siya, wag sarili mo. Dakilahin mo siya, wag yung sarili mo. Sinabi pa niya dito, who shall bring me down to the ground?
Tingnan mo. Taas na ng tingin niya sa sarili niya. Wala na siyang kinikilala. Naghahamon na siya, sino magbabagsak sa akin? Anong nangyari ngayon? Anong sagot ng Diyos? Basa, Obadiah 1:4. Praise the Lord. Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. Sige, hamunin mo yung mundo, sino magbagsak sa iyo. Kung maglakad ka sa pride of life mo. Meron. Thou, sabi diyan, though thou exalt yourself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, ang taas na niyan, thence will I bring thee down, saith the Lord. May Panginoon, may Diyos. Tingnan mo si Nebuchadnezzar. Sino ba si Nebuchadnezzar? Non-believing king. Ungodly king. Ano pa? Hidden. Pero bakit binagsak siya ng nasa langit kahit hindi siya sumasamba sa Diyos? Kasi ang Diyos siya ang may kinalaman sa lahat. Those people who do not believe Him, He is still the God. He is still the God that renders. Praise the Lord. Kasi ano yan jurisdiction ng Diyos ang lahat ng tao sa mundong ito. Jurisdiction ng Diyos lahat ng creation niya. Yung itong minalalang niya. Siya ang may kinalalaman sa lahat. Kaya importante kilalanin natin siya. Magpakumbaba tayo sa sarili natin. Siya yung ating sundin. Siya yung ating sambahin ng buong puso. Ano pa ang warning ni Jesus na huwag magpa-deceive? Basa. Luke 21 verse 8. Praise the Lord. And he said, Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them. See, pinapalayo ng ating Panginoong Kristo yung mga naniniwala sa Kanya dahil siya yung totoo, siya yung legit, at nagbigay siya ng babala o warning na darating ang panahon, maraming sisibol na magsasabi talaga personally, I am Christ. Hindi naman si Jesus Christ yung nagsalita tao yun Isa lang ang Kristo At hindi yan pwedeng angkinin ng ninuman. There is only one way. There is only one truth. There is only one Christ. Kaya nagbigay ng warning si Jesus. Sino pala yung mga nagsasabi, I am Christ? Yun yung mga lumakad sa pride nila. Kasi tingin nila marami na silang followers Tingin nila marami na silang nauto. Marami na silang na So, naging self-centered na sila, kinuha na nila si Kristo, inagaw na nila ang pwesto ni Jesus Christ. Iyan pa naman ang pinaka-effective na ni Satanas para maraming maimpirno, yung false Christ na yan. Kaya ang warning na lang ni Jesus, hindi basta-basta, be not deceived. Many will come in my name and will say, I am Christ. Tingnan mo yung ginawa ng, hindi ko man talaga madina yan si Kibuloy. Inangkin man talaga niya yan. Yung titulo ni Jesus. Tapos sinabi niya pa na ang pangalan niya, yun na rin daw ang pangalan ng Ama. My name is the name of the Father. Be not deceived. Tao lang yan. Hindi yan pwede maging equal with God. At hindi rin papayag ang Diyos. May tao, pangalan ng tao, yung maging pangalan ng Diyos. That's a great false or great lie.
Malaking sinungaling yan. Ay, huwag magpa-deceive. Winawarningan tayo ng Diyos. Mamatay man talaga yung tao, lahat tayo mamatay. Meron na namang sisibol na yan, another naman yan. Meron na talaga at meron yan. Nag-warning na ang Diyos nakita na yan ng Diyos Kaya at this present time, kailangan huwag tayong magpa-deceive. Sabi diyan, go ye not after them. Huwag kayong sumunod sa Kanya o sa kanila. So, huwag tayong magpa-deceive. Alam mo ang deception, yung bang hikayatin kang maniwala na huwag maniwala sa Diyos, huwag sumunod sa Diyos, mag-go against ka sa Diyos, or kung mag-disobey ka sa Diyos. Yan ang pinaka-aim dyan ng deception, na mag-disobey. Paano diniceive ni serpente si Adam and Eve? To disobey God. Nagpa-deceive sila. Paano diniceive ni Satanas si King Saul? To disobey God. Na-deceive. Ganon sa buhay natin. Basahin natin yan. Basa Ephesians 5:6. Praise the Lord. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Any words na magdala sa atin sa disobedience, vain words yan. Huwag kang magpa-deceive sa vain words. Bakit? Ano pala yung paraan, strategy ng diablo mag-deceive sa atin? Unang-una, sabihin niya, hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Yan ang unahin niya. Hindi kayo mamatay, sabi ng Diyos, mamatay kayo. Hindi yan totoo. Yan ang gusto niyang i-cripple niya sa isip, sa utak ng tao, yung totoo ng Diyos. Ang katotohanan ng Diyos, baliin niya ni Satanas sa utak, sa puso ng tao na hindi maniwala. Then mag-i-establish siya ng sarili niya. Di ba na-publish yun na si Kibuloy gumawa na talaga ng sariling Bible? Wala nang Biblia makita mo. Lahat ng mga awit, wala nang name Jesus. Pinalitan na niya ng pangalan niya. Imagine that. Grabe ang kasinungalingan ng diablo. Huwag tayong magpa-deceive. Never talaga magpa-deceive. Vain words yan. Tsaka yan ay papuntang disobedience sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, do not minus, do not add. Heaven and earth may pass away, but my word shall not be changed. Sa kanila, wala ng Bible. Meron na silang another na libro. Yun na daw ang Bible daw na modern. This is a great lie. Napakalaking blasphemy yan against God. You are removing the Holy Bible and you are creating by your own and you proclaim it that is galing sa Diyos. No, kang maniwala dyan. Sabi nga ng Diyos, be not deceived. Do not go after them. Anybody, kahit sino pa, basta ganon ang sistema, wag maniwala, wag sumunod, wag magpa-deceive. Kasi yung puot ng Diyos nandoon. Pag sumunod ka, kasama ka sa puot ng Diyos. Kasi kinalimutan mo na yung mga sinalita ng Diyos. Do not add, do not diminish. Heaven and earth may pass away. I am only God. God said, there is no after me. There is no before me. Praise the Lord. Wala nang iba. And that God is no other than our Lord Jesus Christ. He is the God. He is the same yesterday, today, and forever. He is the Creator. He is the Savior, the only Savior. Wala nang iba. Siya lang ang katotohanan. Kaya, hindi pwede mapalitan ang ating Panginoong Hesus Kristo. So anong gawin natin? Kung ano yung nakasulat sa Biblia, maniwala ka. At gawin mo. Basa James 1:22. Praise the Lord. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
Yan, be doer of the word. Tingnan mo si King Saul. Hindi niya ginawa yung word of God na dumating sa buhay niya. Di ba? Na-deceive siya sa sarili niya. Nalinlang siya sa sarili niya. At saka yung si Zedekiah, yung si Prophet Jeremiah na nag-reveal sa kanila na magpasakop tayo sa Chaldeans. Magpasakop tayo sa Babylonia. God said, hindi masusunog ito. God said, walang mamatay sa atin. God said, He will give us expected end. His thought for us is not for evil, but He will give us the expected end. Hindi man ginawa ni King Zedekiah. Doon man siya naniwala sa mga taong mga nagmamagaling sa sarili nila. They hated Jeremiah the prophet when in fact, kinulong nila, tinapon nila siya doon sa dungeon. They hated Prophet Jeremiah. Hindi na lang sila naniwala at sumunod. So ano ang mga pangako ng mga false na ito? Basahin natin. Basa Jeremiah 37 verse 9. Praise the Lord. Thus saith the Lord, deceive not yourselves, saying, the Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. Yan. Ang Panginoon ang nagsabi, ang Chaldeans pupunta dito. Ang sabi naman ng mga nagmamagaling, hindi yan pupunta dito. Kung pupunta man yan dito, mag-alis yan without doing any harm. Pero ang sabi ng Diyos, pupunta sila dito. Pag hindi kayo magpapasakop sa kanila, ikaw hari, kukunin yung mata mo. Makikita mo paano mamatay yung pamilya mo at masusunog itong Jerusalem na ito. Hindi man siya naniwala sa salita ng Diyos. Doon man siya naniwala sa mga advisors niya na mga non-believer na nagmamagaling nga sa sarili nila. Di nangyari lahat ang prophecy. Nasunog ang Jerusalem, namatay si King Zedekiah, namatay yung buong pamilya niya. Wasak. Pero lahat na nang pumunta doon sa Babylonia, they were blessed. They become light. Naging liwanag sila doon. King Darius, King Darius, King Nebuchadnezzar, na-bless. Naging naging believers sila sa Diyos. Praise the Lord. Yun ang purpose ng Diyos. Kaya sa buhay natin, focus tayo sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Huwag mong i-deceive yung sarili mo by your pride. Huwag mong tingin mo sa sarili mo mas magaling ka sa kanino paman. Dapat walang ma-deceive. So para hindi tayo ma-deceive, anong advice? Basa. 1 Corinthians 3:18. Praise the Lord. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Yan. Walang sino man magpadaya sa sarili niya. Ang sarili lang pala natin ang magdaya sa atin. Ano ang part sa buhay natin na pwedeng mag-deceive sa atin? Yung ating pride. Kasi pag yung pride natin, sundin natin, hindi na tayo magpasakop doon sa langit. Hindi na tayo magpasakop kay Kristo. Wala na. Sira na yung natin, landas. Papunta na tayo ng impyerno. Papunta na tayo ng pagkabagsak. And God is the responsible to judge you because you refuse Him, you disobey Him. Kaya nga yung verse kanina, the wrath of God upon those who are children of disobedience. So wag magpa-deceive sa sarili mo. Kung sa tingin mo, nagmamatalino ka sa sarili, wag mong gawin yan. Mas mabuti pa, gawin mong mangmang ang sarili mo para maging wise ka. Di ba? Maliwanag yan. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise of this world, let him become a fool, that he may be wise.
Gusto mong magpakatalino sa sanglibutang ito, in the eyes of God, magpakamangmang ka. Bakit? Kasi ang katalinuhan ng mundong ito at hindi katalinuhan ng Diyos, kamangmangan sa Diyos. At ang katalinuhan ng Diyos, kamangmangan para sa mga tao sa mundong ito. They are not compatible to each other. Kung gusto ka magpakatalino in the eyes of God, magpakamangmang ka. How? Believe God and obey God. Bahala na ang tingin ng tao sa iyo, fool ka. Never mind. Let them say so. All words against you. Basta naniwala ka sa Diyos, nag-obey ka sa Diyos. Sabihin ka man ng mangmang, never mind. If you want to be wise, you must become fool. Praise the Lord. Basa. Bakit? 1 Corinthians 3:19. Praise the Lord. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Yan. Ang katalinuhan ng mundong ito kamangmangan sa Diyos. Nasusulat, He taketh the wise in their own craftiness. Nabibiktima sila, nabibitag sila, nahuhulog sila in their own wisdom, like Lucifer, like King Saul, those children of God like King Zedekiah na nagpakatalino sa sarili nila. Mabuti na lang si King Nebuchadnezzar, nag-attempt na magpakatalino sa sarili, but he humbled at the end. Nalutas pa. Praise the Lord. Na ano pa siya? Na-save pa siya. Kaya, ganun ka importante po. Ang wisdom ng Diyos ang kailangan natin. Basa. Paano gawin yan? Sige. 1 Corinthians 1:21. Praise the Lord. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Yan. Sa pamamagitan ng wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Tingnan mo, gamitin ng mundo ang wisdom ng makamundo, hindi nila makikilala ang Diyos. Bakit? Sa sobrang lalim, sobrang misteryoso, sobrang hindi mo talaga yan malirip. By wisdom of this world, gusto mong kilalanin ang Diyos, ang wisdom niya, you cannot do that. But by faith, maintindihan mo. Because by the foolishness of the preaching of the gospel to them that believe. Foolishness. Bakit? Kamangmangan sa wisdom ng mundo? Yes. It is impossible kasi ang tingin ng wisdom ng mundo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung mga nagpapaka-bright sa mundo, yung mga atheist. Hindi sila maniwala na mayroong eternal life. Because it's for them, it's impossible. Hindi sila maniwala na mayroong eternal death. For them, that is too wicked, too harsh for God to do it to human being. Nagmamakatalino ka sa sarili mo. You are defying the truth of God. Tapos sabihin mo, these are not existing, these are not real, these are not true. Nako. You are full in the eyes of God. Maniwala ka na lang. Praise the Lord. Ang liwanag ng nilalang ng Diyos na there is God. Ang liwanag ng mga creatures ng Diyos that there is really God. Tapos i-deny mo that there is no God. Because you believe yourself more than Him. You trust yourself more than Him. Yun na yun, nagmamakatalino sa sarili nila. Naging mga pulpul. Naging mga mangmang, and they were being snared by their own craftiness. So sa buhay natin, napaka-importante po ang magpakabata. Magpakumbaba. Do not walk in your pride. Kailangan natin yung righteousness ng Diyos ang ating
sundin, hindi yung sarili natin. Basa 1 John 3:9. 3:7. Praise the Lord. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Yan. Saan nagbabata yung righteousness natin? Sa Kanya. Sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag niyan. Little children, let no man deceive you. Kasama yung sarili mo. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. So saan nanggagaling? Saan ang batayan? Saan ang sukatan ng ating righteousness? Kay Jesus Christ. Sa Word of God. Do not establish your own righteousness. That is not acceptable in the eyes of God. So, let no man deceive you, including yourself. Submit yourself to God's righteousness. Praise the Lord. O ngayon, kung ikaw ay ayaw mong maniwala sa Diyos, ayaw mo mag-obey sa Diyos, humbly, gusto mo magpakatalino sa sarili mo, gusto mong gagawa ng your own way, anong sinabi dyan? Basahin natin. Job 4 verse 8. Praise the Lord. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Yan, ayaw mo sa Diyos, which is the righteous God. Gusto mong gagawa sa sarili mo, na wala ka namang kakayahan sa sarili mo, na-deceive ka na eh. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Panindigan mo yung sarili mo because of your pride. So, katulad ka nag-aararo sa kasamaan at nagtatanim ka ng wickedness, aanihin mo yan. The same. Anong tinanim mo? Iniquity. Anong tinanim mo? Wickedness. The same. Aani ka rin yan. Ikaw ang matatamaan yan. Ikaw ang aani yan. Walang nagtanim ng durian, mag-ani ng santol. Walang nagtanim ng kamuti, mag-ani ng ubi. Walang nagtanim ng kawayan, nag-ani ng nara. That's impossible. Basa pa. Proverbs 1:31. Praise the Lord. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Diyan. Kakain sila sa bunga ng kanilang sariling daan. Mapupuno sila ng kanilang sariling pamamaraan. Imbis ang Diyos ang magabay sa kanila, wala na. Iba na ang nagmamaniho sa buhay nila, ang kadiliman na. Pupunuin sila ng sarili nilang devices led by Satan. Pupunuin sila ng bunga ng kanilang mga gawa. At kakainin nila yan. Kawawa. Tingnan mo si Nebukadnezar. Mabuti na lang nagpakumbaba. Pero dumaan siya ng disciplinary action galing sa Diyos. 7 times, imagine that. Pina-realize ng Diyos sa kanya. Hanggang tumubo yung buhok niya, parang leon. Hanggang pinatira na siya doon sa labas. Hamog-hamugan na lang siya, kasama na siya sa mga punong kahoy, mga tanim, walang shelter. Samantalang dati-dati nasa mansion siya. Tumaas na yung kuko, wala na siyang mga utusan na mag-clean ng kanyang pedicure. Wala na. Naghaba na yung kuko niya, parang agila. Yan ang dinescribe. 7 times yan. Buti na lang nag-humble siya. Doon niya na-realize that God is the King of Kings and the Lord of Lords. Sino man ang bibigyan niya ng kaharian, siya ang may karapatan. Kukunin niya ang kaharian sa sino man ang meron niyan, siya ang may karapatan. Now I extol you, now I exalt you, O God. O nung tinaas na niya ang Diyos, hindi na ang sarili niya, nagpakumbaba na siya, ang Diyos ang tinaas niya. Tinaas na siya uli ng Diyos. Praise the Lord. Binalik ng Diyos sa kanya, pero humble na siya. Marunong na siyang kumilala sa Diyos. Marunong na siyang magpakumbaba. Ganun, napakalaking
aral ang natanggap ni King Nebuchadnezzar. Tingnan mo yung parable ni rich man at saka ni Lazarus. Di ba? Yung rich man habang buhay siya, enjoy na enjoy siya. Hanggang ikinamatay niya. Si Lazarus naman, habang buhay siya, nagsuffer siya hanggang ikinamatay niya. Ano ang naging resulta? Basa. Luke 16:25. Praise the Lord. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Yan. See? Anak, nung ikaw ay nabubuhay pa, tinamo mo na lahat ng kasarapan sa buhay. Wala kang control, hindi ka naniniwala sa mga advices. Pinatuloy mo lahat ng gusto mong kaligayahan, gusto mong lahat ng mga kasamaan. Hala, sige. Kinain mo na lahat hanggang ikinamatay mo. Samantalang si Lazarus nagtimpi sa sarili, nagtiis sa sarili para hindi lang makagawa ng kasamaan hanggang ikinamatay niya. Ngayon, ikaw na naman ang magtiis. Si Lazarus naman ang mag-i-enjoy. Bakit? Habang nabubuhay pa dito si Lazarus, nag-ipon siya na nag-ipon, nagtanim siya na nagtanim, na someday aanihin niya. Pagtitimpi sa sarili. Praise the Lord. Pagpigil sa sarili. Nagtiis siya. Samantalang yung isa habang nabubuhay, waldas doon, waldas dito, tikim doon, tikim dito, halabira, sige. May mga nag-advise, hindi maniwala. Sarili niya ang tinitingnan niya, magaling siya, matalino siya, hanggang ikinamatay niya. So siya ngayon na naman ang magtitiis. Kasi habang nandito siya sa mundo, nagtanim siya ng kasamaan. Aanihin mo yan. Nagtanim siya ng karumihan. Aanihin mo yan. Kakainin mo yung bunga na yan. Si Lazarus nagtanim ng katuwiran. Nagtanim ng kabanalan. Dinescribe lang yung pagtitiis niya. Pero actually, holy life yun. Righteousness yun. Obedient siya sa Diyos. Yung kay Lazarus, dinescribe lang na bunggang-bungga siya. Patuyang ba? Kailibgon sa unod, kailibgon sa matag, garbos kinaboy. Hala, sige. Hanggang ikinamatay. Inani niya ang kasamaan niya. Kaya kung meron man lang tayong itatanim, meron man lang tayong aanihin, meron man lang tayong itatanim, sa mahabang panahon, magtanim tayo ng kabanalan. Magtanim tayo ng katuwiran. Yun ang dapat nating gawin. Kasi aanihin natin yan. Praise the Lord. Aanihin natin yan. Ang dami ng invitation sa akin sa mga classmates ko. Chit ubanta. Ang tutag KTV. Chit ubanta. Naay disco. Chit ganito. Yun sigurong iba na hindi nakakilala sa akin na nabago na ako, yun ginagawa nila. Pero lahat na nakakilala sa akin na binago na ako ng Panginoon since high school ako, wala na silang invitation sa akin. Kung meron mang invitation, bahagya lang, baka sakali madani ko. But I refuse all. I will not grab the enjoyment, the pleasures of this world. I rather suffer with righteousness of God, with holiness of God. Kung magpakayaman man tayo, magpakayaman tayo sa righteousness tsaka sa holiness. Kahit magtiis yung laman natin, never mind. Aanihin at aanihin natin yan pagdating ng panahon. Praise the Lord. Basahin natin 2 Corinthians 9 verse 6. Praise the Lord. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Yan. Nag-aspire na lang man tayo makapasok sa langit. Di mag-invest na tayo. Habang buhay pa tayo sa mundo, that someday, somehow, we will have it in heaven.
So dito magtanim tayo ng marami, napakalawak ng field na binigay ng Diyos sa atin, napakataas ang time na binigay ng Diyos sa atin to labor in righteousness, in holiness, para someday aanihin natin yan pagdating ng panahon. Hindi kay ang kuripot mo, dahil nang hinayang ka sa time mo, gusto mo pang mag-enjoy sa mundo, may inilaan ka para sa Panginoon, yun na lang pinakadulo ng buhay mo. Pagdating ng panahon, aani ka rin doon ng konti. Yes, ligtas ka. Pero konti lang aanihin mo. Praise the Lord. Ganun po yan. Lahat, may mini-measure tayo ng Diyos. Naalala nyo yung mga nangyari sa Davao, yung Regions, yung Jacama, yung marami yun eh. Sinara ng gobyerno. Kasi pag hindi yun sinara ng gobyerno, daming iiyak. Daming baka magpakamatay. Saan kukuha yung naghawak ng pera na binayad ng mga tao na ibayad sa lahat? Wala ka ng pagkukunan. Wala talaga. Patungo talaga sa pagkabagsak. Kaya aral sa atin yan. Praise the Lord. So, anong nangyari? Ganun po ang takbo ngayon ng mundong ito. Ang tao, pag naka-payout, itumba na naman. Kasi ang isip, parararami. Pag mag-payout, tumba na naman. Ang tawag niyan, bangon, tumba, bangon, tumba. Hindi na nakabangon. Ibahin natin sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Legit ito. Ito yung totoo na kung mag-invest man tayo ng mabuting gawa, kabanalan, katuwiran, bahala na magtiis yung laman natin. Hala, sige, paramihan natin yan. Aanihin natin yan pagdating ng panahon doon sa langit. At kahit habang dito, kayong mga nag-aral dyan, na nakagraduate, nakapasa ng inyong pag-aaral at na-benefit ninyo yung trabaho ninyo na maganda. Di ba? Sa pag-aaral ninyo, ang dami ninyong iniwasan. Iniwasan nyo mag-impluensya sa barkada, iniwasan nyo maglakwatsa, iniwasan maggalibanting. Nakalampos. Yung inuna yung pleasure, hindi nakatapos. Hanggang ngayon, lasinggo. Hanggang ngayon, istambay. At marami sa kanila, puro patay na. Sunog ng baga. Sunog na yung atay. Butas na yung bituka. Wala pang kain, lasing ng lasing. Wala na sila. So ilagay natin yan sa spiritual. Lalot na. This is everlasting. This is eternal. Kaya magtanim tayo ng magtanim sa katuwiran at kabanalan. Bahala magtiis yung laman natin. Never mind. Last verses. Basahin natin. Romans 2:6 hanggang 10. Praise the Lord. Who will render to every man according to his deeds, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality and eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Walang pili ang Diyos. Mga Hudiyo, mga Hintil. Hudiyo ka, walang pake ang Diyos, kahit Hudiyo ka. Piliin mo yung kasamaan, mag-suffer ka sa consequence. Hintil ka, walang pake ang Diyos, pinili mo ang kabutihan, bigyan ka ng Diyos ng award o reward. Maliligtas ka. Walang pinipili ang Diyos. Kung yung mga Hudiyo, una ang kaligtasan sa kanila, dahil sa kanilang mga magulang na si Abraham, paparusahan nga sila kung ayaw nilang magsunod. Tayo pa mga hintil. Kaya nga may sinabi dyan, kung ang original branch pinutol, kayo pa, tapot lang mo.
Hindi kayo putulin, hindi kayo magsunod. O kaya yan ang babala sa atin. Praise the Lord. Who will render to every man, babae, lalaki, bata, matanda, estudyante, professional, walang trabaho, may trabaho. Who will render to every man, balo, may asawa, wala ng nanay, may nanay pa, wala ng papa, wala ng mga magulang, lahat. Who will render to every man according to his deeds, to them who by patient continuance and will and well-doing, para sa kanila na nagpasinsya, nagtiis, nagpatuloy sa mabuting gawa, humahanap sila ng glory, honor, immortality, eternal life. Praise the Lord. Nagtiis ka sa laman mo, nagpigil ka, naniwala ka sa advices na mabuting advice, naniwala ka sa Word of God, naniwala ka sa mga elders, naniwala ka sa mga pastors, naniwala ka sa mga magulang mo in the Lord. You are seeking for your glory, you are seeking for your honor, you are seeking for immortality, eternal life. But ito na naman iba, but unto them that are contentious, hindi magpapigil sa paggawa ng sarili nilang kagustuhan, and do not obey the truth, refuse obeying the advices, but obey unrighteousness. Kung ano yung mga hindi matuwid, yun ang sinusunod. Ano ang mangkin? Indignation, puot, wrath, galit, tribulation, anguish upon every soul of man that doeth evil, to the Jew first and also to the Gentile. But glory, honor, peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentile. Wala din siyang pinipili. Kung wala siyang pinipili kung sino yung pipili ng kasamaan, kahit sino ka, ipahamak niya. Wala din siyang pipili, hintil ka man o Hudiyo ka man, gagawa ka ng kalooban niya, naniwala ka sa kanya, sumamba ka, sumunod ka sa kanya, liligtasin ka niya. Praise the Lord. Wala siyang kilalaning lahi kung sinong lahi ka sa mundong ito. Kaya, be not deceived. God is not mocked. Ano yung tinanim mo, siya rin iyong aanihin. Kaya magtanim tayo ng righteousness. Praise the Lord. Magtanim tayo ng katuwiran. Kaya bawal mainggit sa mundong ito. Minsan may mga lugar sa mundong ito, lalo't na yung may lugar sa Cotabato City na pag yumayaman ang mga tao doon, pinapatay, sinusunog yung negosyo, inggit. May isang lugar naman din na mag-asinso lang kunti yung mga tao dyan, nilalason dahil sa inggit. You see? So, ito na ngayon ang maruming mundong ito. Hindi nila alam paano sila nagnegosyo, hindi muna sila kumain ng baka at saka yung karne, naglugaw muna sila. Di ba? Ang gusto nila, diretso yayaman kaga sila without suffering. Ano ka? Siniswerte ka? Praise the Lord. Kailangan marunong tayong magtiis. Para bang sa buhay natin ngayon, pinagpala tayo ng Diyos, di ba? Ikumpara sa mga nakaraang taon. Saan tayo nakatira noon? Anong status natin noon? Alam natin yan. Ikumpara ngayon. Dahil nag-ipon tayo ng obedience, faithfulness, minibilang yan ng Diyos. Aanihin mo yan. Hindi lang basta na nakamit mo yan na parang magic. Hindi po. Pinagtiisan natin yan. Nagtanim tayo, nagpatulo tayo ng pawis. Nagtimpi tayo sa sarili natin para lang ma-resist ang lahat ng tukso, ma-overcome lang mga temptation. Dumaan tayo ng reproaches, dumaan tayo ng persecutions, dumaan tayo ng mga despising, dumaan tayo ng lahat ng mga judgment, lahat-lahat na. Dumaan tayo ng mga persecution. Pero dahil hindi tayo na-move, dito pa lang sa mundong ito, deserving ka. Bigay ko yan sa iyo. Pangako ko yan.
because you delight in me, not in worldliness, I will give the desires of your heart. Pero hindi mo yan naangkin na magic. Hindi po. Sumunod tayo sa Diyos. Praise the Lord. Kaya, huwag magpa-deceive. No? Ang law of righteousness and salvation, upward. Walang downward. Until we settle up in heaven. Yan ang totoo. Kaya, purihin natin ang Diyos, manindigan ng buong puso, prayerful, watchful, at makinig tayo lagi sa payo ng Diyos. Huwag magpakatalino sa sarili. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.